Isipin mo ang isang lungsod kung saan nagkakasama ang lahat ng elemento, tubig, hangin, lupa at apoy. Sa unang tingin, parang masaya at makulay. Pero para sa mga tulad ng fire people, hindi ganoon kadali. Laging may nakatingin sa kanila na parang sila'y panganib at madalas silang hindi tanggap. Ito ang kwento ni Ember, isang batang babae mula sa pamilyang apoy na natutong magmahal laban sa lahat ng balakid. Isang pag-ibig na hindi lang nagbago ng buhay niya, kundi pati ng pananaw niya sa sarili at sa kanyang pamilya. Your names? Bash is. We just go with Bernie and Cinder. Dumating sina Bernie at Cinder sa Element City, sakay ng bangka, dala ang pangarap na magkaroon ng bagong buhay. Pero hindi naging maganda ang pag-welcome. Ang iba, nilalayuan sila dahil sa takot sa apoy. Kahit ang mga opisyal sa customs ay nahirapang bigkasin ang kanilang mga pangalan, kaya binigyan na lang sila ng bagong bansag, Bernie at Cinder. Sa kabila ng lahat, nagsimula sila ng bagong buhay sa gilid ng lungsod, sa lugar na tinatawag na Firetown. Doon ipinanganak si Ember, ang anak nilang babae na naging sentro ng kanilang mundo. Lumipas ang mga taon, mas dumami ang fire people at mas lumakas ang negosyo ng pamilya. Ang The Fireplace, isang tindahan na pinaghirapan ni Bernie. Bata pa lang si Ember, malinaw na ang kanyang tungkulin. Balang araw, siya ang magmamana ng tindahan. Pero may isang malaking problema, ang temper ni Ember. Kapag sobra ang stress o galit niya, sumasabog ang apoy niya at nakakasira ng mga bagay sa paligid. Dumating ang araw ng Red Dot Sale, pinakamalaking benta ng taon. Para sa unang pagkakataon, si Ember ang inatasan ni Bernie na mamahala sa tindahan. Excited siya, pero habang dumadami ang customers, mainit ang ulo, makulit at makalat, unti-unti siyang nababalisa. Hindi na niya kinaya at bumaba siya sa basement para magpakawala ng init. Isang malakas na pagsabog ang nangyari at dahil doon, nabasag ang tubo. Biglang bumaha ng tubig at mula sa tubo, lumabas ang isang water inspector, Wade Ripple. What is wrong with me? Si Wade ay kabaligtaran ni Ember. Sobrang emosyonal, madaling maiyak at sensitibo. Pero bilang inspector, nakita niya ang dami ng paglabag sa tindahan na maaring magsara nito. Nagmakaawa si Ember na huwag isumbong, pero bilang bahagi ng kanyang tungkulin, umalis si Wade para isumit ang report. Desperado, hinabol siya ni Ember sa buong lungsod, pero nang makarating sila sa City Hall, huli na ang lahat. Sa awa, tinulungan ni Wade si Ember na makipag-usap sa mas mataas na opisyal, pero sa halip na gumaan, lalo lang lumala nang muling sumabog ang emosyon ni Ember sa harap ng lahat. Hindi pa rin sumuko si Wade. Inilapit niya si Ember kay Gale, isang air official at boss niya. Pero nang magharap sila sa Cyclone Stadium, abala si Gale sa panonood ng laro. Buti na lang, nakaisip ng paraan si Wade para makuha ang loob niya. Pinangunahan niya ang isang chant na nagbigay lakas sa favorite player ni Gale. Sa huli, nanalo ang koponan at naging mas bukas si Gale kina Ember at Wade. Dito nalaman nila na may kakaibang pagtagas ng tubig na papasok sa Firetown. Nagpasya silang hanapin ang pinagmulan. Gamit ang hot air balloon, lumipad sila sa ibabaw ng lungsod. Habang lumilipad, nag-open up si Ember tungkol sa kanyang nakaraan, kung paano sila minsang pinahiya ng ibang elemento at kung paanong hindi niya kailanman nakita ang bulaklak na bibisteria na gustong-gusto niya. Sa dulo ng biyahe, nadiskubre nila ang sirang dam na dahilan ng baha. Mabilis silang gumamit ng sandbags para pigilan ito. Stop this! Mula roon, unti-unting nagkalapit si Ember at Wade. Sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang elemento,
Sinubukan nilang humanap ng mga bagay na pwedeng gawin ng magkasama. Ikinwento ni Amber ang nakaraan ng pamilya niya kung paano nila iniwan ang Fireland matapos sirain ng bagyo ang kanilang tahanan. Dala pa rin ng pamilya nila ang Blue Flame, isang sagradong apoy na sumisimbolo ng basbas. Dinala siya ni Wade sa hapunan kasama ang kanyang pamilya. Sa una, awkward si Amber pero napahanga niya ang lahat nang buuin niyang muli ang nabasag na pitzel gamit ang kanyang apoy. Yeah, this is almost unfair because I have literally never cried. Sounds like a challenge. Ready, go! Ember, when I met you, I thought I was drowning. But that light inside you has made me feel so alive. And all I want now is to be near it. Sa gitna ng tawanan at luha, hindi na itago ni Wade ang nararamdaman. Isang nakakaantig na salita ang binitawan niya na nagpaluha kay Amber. Kung nag-e-enjoy ka sa recap na ito at gusto mo pa ng ganitong movie breakdowns, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Malaking tulong ito para makagawa pa kami ng mas maraming kwento para sa inyo. Sa isang sorpresa, dinala ni Wade si Amber sa ilalim ng Garden Central Station. Doon, sa wakas, nakita ni Amber ang Vivisteria flowers, bulaklak na sumasabay sa lahat ng elemento, kahit apoy. Para kay Amber, ito ay simbolo ng pag-ibig na walang hadlang. Nagtagumpay silang maghawak ng kamay, kahit lumikha ng singaw. Nagsayaw pa sila ng magkasama. Pero bumigat ang loob ni Amber, pakiramdam niya'y nakatali pa rin siya sa tindahan at sa obligasyon sa kanyang pamilya. Kaya tumakbo siya palayo. Dumating ang araw ng retirement ni Bernie. Handa na sana siyang ipasa ang tindahan kay Amber. Pero biglang dumating si Wade. Nagpahayag ng pagmamahal niya sa harap ng lahat. Sa takot na masaktan ang pamilya niya, itinanggi ni Amber at sinabing hindi niya ito mahal. Labis ang sakit para kay Wade. At nang malaman ni Bernie ang pagkakamali ni Amber sa tubo, binawi niya ang kanyang retirement. Habang nag-iisa, nadiskubre ni Amber na muling bumigay ang dam. Isang napakalaking baha ang papunta sa Firetown. Tumakbo siya para balaan ang lahat. Nakita ito ni Wade na handa nang umalis ng lungsod pero bumalik siya para tumulong. Are you kidding? And miss all this? No. Nang marating ng tubig ang tindahan, pinilit ni Amber protektahan ang Blue Flame. Dumating si Wade para tumulong pero natrap silang dalawa sa isang silid. Habang umiinit ang paligid, unti-unting naglaho si Wade hanggang tuluyan siyang mag-evaporate. Yumakap silang dalawa at iyon ang huli nilang sandali. Nailigtas ni na Bernie at Cinder si Amber. Ngunit hindi na itago ni Amber ang sakit. Umiyak siya. Inamin na mahal niya si Wade at natatakot siyang nawala ito magpakailanman. Pero bigla niyang narinig ang pamilyar na iyak. Mula sa kisame, bumabagsak ang mga patak ng tubig at iyon ay si Wade. Ginawa nila ang lahat para paiyakin si Wade hanggang sa tuluyang mabuo siyang muli. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata at sa wakas, naghalikan sila, isang tunay na pagsasama ng apoy at tubig. Lumipas ang mga buwan, muling naayos ang tindahan at sa wakas, nagretiro si Bernie. Mas masaya ang lahat, lalo na nang makitang may bago nang nililigawan si Claude, ang dating kapitbahay ni Amber. Samantala, tinanggap na ni Amber ang internship sa isang glass company, isang bagong simula para sa kanya at kay Wade. Bago umalis sakay ng bangka, binigyan ni Amber si Bernie ng blessed bow. Ngunit sa pagkakataong ito, ibinalik ito ni Bernie sa kanya, isang simbolo na siya mismo ang tunay na pangarap ng kanyang ama. At dito nagtatapos ang kanilang kwento, isang patunay na kahit gaano kalaki ang pagkakaiba, kapag may pagmamahal at pagtanggap, posible ang lahat.